ikon sa kwan para may makasecure sa amin. Ang dami pa namin. Sabi ko, i-block. Mag-blocking din sa kasada. Blocking. Hayaan yung kwan, RMG at ako ka ng yung uwi at saka MG. Takot na yung mga kasama ko eh. Ganun ba? Na, ikwento mo rin yung ganun ba na? Takot na parang hindi na mapakali. sabi ng squad leader ko na bilis-bilis lang kayo, bilis-bilis, nandito na kami sa kon. May isa ka team kami, pinaakyat namin doon. Yung 30 IB doon talaga kuan sa tirin. Tirin na yan. Nagkaputo ka doon. Nandito kami sa baba. Sa baba bilis pa. ang bilis. Bilis na. Yat kay para pag doon magkaputukan tayo, patas tayo kasi tirin yan eh. Pag dito sa baybay, kalsada, wala tayong laban. Hindi sabi ko, bilis tam. Pagdating namin doon sa kuan, parang yung kuan hindi nakakyat yung 30 IB. Dami na namin doon. Maya umabot yung ubitin Bronco. Yun na. Putang ina yun. Isa kami. Nagkahiwala yung mga kasama ko. Sabi ko, regroup. Wala dito yung iba. Hanapin nyo. Ang tagal naman. Sige. Sabi ko na, Vance, dalawa ng kuan na 3 platon na kami doon nagkasama. Pero hindi buo. Yung isang platon sa kuan may kuan lang ata natira. Parang 12. Ang sa amin, kumpleto kami. Hindi, may isang squad namin na kuan kasi yung advance namin. Kay naiwan? Hindi. Hindi. Yung pagdating sa mga natakot kasi sa kuan yan, kita lang ata yung ubiting Bronco. Di natakot yung laki. Nawakan ng bomba ng Bronco. Di akala niya, kuan, di takbo. Di kami na lang natira doon. Sabi ko, Bante, doon. Sila, doon naka-kuan sa tirin. Ibang tirin. Sabi ko, Bante. Pag dating namin doon sa unahan, may tirin doon kami nag-regroup lahat. I-regroup. Sabi ko sa platoon ko nga, mga squad leader, tinawag ko yung mga squad leader, i-regroup yung kasamahan. Sabi na, kumpleto na. Sabi nga, kumpleto. Yung CO namin, yung mga CO na nagkausap ni, sabi ganun ang direksyon natin. Sabi ko, may yung taga 16A kasi sila ang kabisado sa area. Di sila ang nauna. Utang na pagdating doon sa itaas. Yung MG ng racket ata yan eh. Di umalis yung isang squad ng 16A. Di ang kami sa amin hindi kami kabisado sa area. Di sabay-sabay lang tayo. Maya umabot yung tropa. Nagkaputukan na naman. At sinundan talaga kayo? Sinundan talaga. Kasi hirap kasi sa akin, siyempre, para masiguro ang secure sa mga kon, pina-atras ko lahat. May isa kasi na kasamahan namin na bae nga, naiwan. Kasi nagkaputukan na parang napakal niya na saan siya kuhan. Kuhan ko. Sabi ko, bilis. Di ako na lang ang natira. Nakita kong kalaban. Pag ganon na pagkuhan. Sabay siya putok. Doon sa baril ko na tamaan. Kaya dito ang splinter sa leg ko. Ganon? Maraming splinter dito. Dito sa dibdib ko. Ganon. Di sabi ko nga, tangina. Bilis.
Saan yung, kasi kung iniwanan ko ng squad leader ko, yung quad. Kasi, kanya pa naman yung kasamahan, yung bae. Medical yun namin. Sa overall ng medical, iniwan. Siyempre sa akin, isip CO, para makasiguro yung walang maiwan. Di, sabi ng PI namin yung overall. Anong nangyari sa'yo? Ako sabi ko, okay lang. Yung kalaban nandun sa dito lang, mga 30 meters. Daming buto. Nakaganon dito di hirap. Tapos sabi ko, wag lang tatayo, walang tatayo. Dihado kayo? Dihado. Hindi nyo pa alam ang lugar? Yung mga tama ng kasamang ko dito sa paa. Saka may natabaan dito. Ako nga dito, splinter. Sabi ko nga, magsabi kasi sa advance namin, may kalaban doon. Ako, sinabihan ko yung overall CEO namin, wala namang kalaban yan. Kasi yung overall namin hindi kasi besado. Pero, yan sa region, kasama yung namin, CEO sa region. Sabi ko nga, paano may kalaban dyan? Yun, tumagpak yung mga into 3. Paano yan? Wala nang kalaban dyan. Kasi yung kalaban natin, nandito sa atin. Sabi ko, dami na namin na dihado yung withdrawal. Kasi, yan rin, ganun. Dito ang kalaban namin. So nabuntutan kayo? Nabuntutan nga eh. Hindi, pero wala kayong cover habang paakyat? Wala yung mga maliliit lang na mga, ganun, mga laki. Yung niyog naman na maliit pa. Oo. Ngayon lang ako makarinig na. Putol-putol nga yung mga, mo. Kaya yung mga tama kasama dito pa. Ganun. Sabi ko, bilis-bilis lang. Pag makarating ta doon, walang problema. Pag nagbuntot sa atin, sabi ko ng yung PI ko, forward na yung mga kasamahan. Kasi ayaw pumurward doon sa terrain eh. Kasi sabi na may kalaban. Paano may kalaban yung mga lancer na doon sa advance? Banti. Natakot kasi yung advance. Putangin na. Yung advance mo? Hindi siya iba sa yung yung sa 16 silang advance kasi silang kabisado. Sila pang humiwalay sa amin. Hindi naman kabisadong yung area. Pero ngayon lang ako makarinig yung paakyat kayo tapos nasa likod nyo yung mahirap talaga yon, di ba? Hindi kayo yung natamaan namin, may nahuli nga 2 kasi hindi na nakalakad. Tapos yung nadala namin 5 ata yan. Na-wounded nyo? Wounded. Na hiwalay kasi yung iba. Yung isang squad, may dala sila nga wounded nga isa. Nahiwalay. Doon. Kasi hindi na sila makakuan dito kay dito ng firing. Doon sila sa tagiliran. Ang kami dito, paakyat ni. Ganon ang nangyari sa amin. Hirap na datunan ko. Pero pag yung sa actual nga, mawala yung kaba ko. Ganon ba? Ganon talaga. Pag actual na mawala yung kaba ko. Pero sa wala, hindi pa nangyari. Ganon. Leader ka eh. Ganyan naman narang leader eh. Pero hindi na ako pamalay sa mga kasama ko nga parang may kaba ko. Pero sa actual, sigurado sila nga ganong ba ang kampan sila sa akin kasi makigharap-harapan talaga ko. Ganon ba? Ganon talaga yung pag-actual na. Pero palagi kong iniisip na masiguro yung kasamaan ko. Bahala lang sa akin. Siyempre, ako ang paano yung kasamahan ko pag ako ang matras? Siyempre,
mas maraming masugatan sa amin, o mas maraming matay sa amin. Grabe yung... Kasi yung lahat, parang kaba nga yung CEO namin, lalo na sila. Ganon nangyari sa sila. Hanggang, doon, bakit namin? Ganon ang Pedro. Pagdating doon, pahirap pa naman pagka umagahan. Doon. Nabangga namin yung kuhan. Imbis may wounded kami nadala, yung isa, nadala may tama dito sa kuhan paa. Nabangga namin yung anong tawag yung kuhan, yung bubuyong. Ang dami. Bakit ba lahat ng ganito? Yung yung wounded namin, nahiwalay. Dahil sa bubuyog? Oh, yung dami. Di windroom. Walang kalaban-labatin. Nahiwalay yung kuhan. Saan pumunta? Doon sa baba. Doon sa masa. Sabi na kan, ang dami naman ng mga kuhan, tropa. Sabi ng masa kaniya. Dalhin siya ng hospital. Kasi yung kuhan niya, tama. Ang daming dugo. Di na lang sa Claver. Sinurinder ni Mayor. Kuhan kasi, tama kasi. Para mapagamot. Ang kami, naiwan namin yung kuhan. Ganon ang nangyari yung kuhan namin sa Dapa. Hirap talaga. Kuhan. Hindi, pero ibang klase yun. Kumbaga, iba yung TO na nandito ka lang sa mainland, iba yung sa kuhan. Kasi yung pag-atras yung problema mo dyan. Pag-atras, walang problema ng yung actual doon. Ang problema, patungo at saka paatras. Ang problema. Ganon ang nangyari sa amin. Pagdating naman nun, simple lang. Parang walang nangyari. Naubira namin yung municipal station. Doon ang pag-withdraw. Doon kami nangyari. Yung baril namin nakuha, isa lang ang nadala namin. Naiwan Lugi pa kami. Kasi naiwanan pa kami ng 2 baril sa kasamahan namin. Pero pag ganon, di ba tactical offensive yon, di ba? Meron talaga objective yan na may ipakita kayo na ano kayo, di ba? Paano nyo inano yon na victory yon sa inyo? Tagumpay. Tagumpay talaga ang kuwan kasi sabi ng ni Kauris, kahit may nahuli tayo ng mga kasamahan, ganoon, kahit may mga wounded tayo, kahit na may mga baril tayo na naiwan, ganun. Victory pa rin tayo sa political issues. Ganun, political impact. Kasi para mapakita sa publiko, sabi niya, na mayroon tayong political power, hindi gayang sinasabi ng mga nandyan sa gobyerno nga wala yung mga NP, walang magawa yan, ganun. Ganon ang sinabi ni Kwan. Yung talaga nga mga punto na tinanim ko sa isang nakasakay na andun ako. Kasi parang recognition din kasi ako ang CEO eh. Pag mahina yung sasakyan ko, paano yung mga nagauna, yung nahuli. Ganon talaga. Pag galing mi doon, umaga, ang hirap pa naman kasi bago kami sumakay sa kuwan, mayroong nakakita sa amin ng sibilyan. Saan? Dito kayo sumakay sa Hayang Gabon? Hindi, doon sa Malimuno. Talagang sa Barangay Kayawan. Doon na ako, putangin na pagbabisto to. Lahat tayo matrap sa kuwan. Yung kinausap ko yung kuwan, ako mismo kumausap yung sibilyan na nakakita sa amin ng umaga yun. Mga bandang alas 4 ata yun. Paano sinabi mo? Kunyari ganon, kasi yun, may nakakita na civilian sa inyo, kung di mo makontrol yun, wala na yung operation mo. Di sinabihan ko nga, hindi lang siya lang ang nakakita, walang iba. Pag oras nga may nangyari sa amin, babalikin namin siya. Sinabihan ko talaga, yung hard nga approach. Hard approach.
para matakot siya, matakot. Sige nga, example, paano mo sinabi? Yun. Babalikan talaga namin. Pag mangyari sa amin, sigurado, babalikan ka namin. Alam mo nga, pag ma-trap kami o galing sa inyong impormasyon, alam mo na hindi kami maubos. Siguradong hindi ka talaga namin bubuhayin. Ganon ba? Ginanon ko talaga. Pagkatapos dyan, istorya, soap afterwards naman. Ganon lang. Kasi ikaw parang kayang-kaya mong mag-hard tsaka mag-soft approach dahil cool na cool ka, kalma. Para ang tactics ko, pag hard support, yung kanan niya, matakot siya. Pag i-soft approach naman, siyempre, parang makuan yung sarili niya mo, kumpiyansa na Sige, ano ba yung soft approach mo? Ikwento. Paano mo sabi ginawa? ko nga, sa atin lang yun. Kasi yung sa kami, para din sa inyo. Kami ang tunay nga sundalo nyo. Kasi kami ang tumutulong sa mga mahihirap. Tayo ang magsama-sama. Binawi mo rin. Oo, binawi ko. Kaya huwag ka nang sino na lang ang pagsabihan mo nakakita sa amin. Total, sa pagkuhan namin, tayo lang magkita-kita. Kasi yung hanap buhay mo, nandun sa bundok, dagat, bundok. Saan nakatira ang NPA? Di ba sa Galon bundok? ka. Di, magkita-kita din tayo. Pag ikaw ang may kuhan, may sala, pag matrap mo, paano ang hanap buhay mo? Paano yung mga pamilya mo? Ganon. Kaya, walang ibang nakakaalam ito. Ikaw lang. Sabi ng masa, walang problema. Pagbalik nyo, nandun ako. Doon din. Ano bang plano mo? Doon din sa, kung saan kayo umalis, dadaong, doon din kayo dadaong pabalik. Hindi yung plano. Iba natin, Ibang pre. plano dito sa masabi ko yun. Sige, tuloy tayo kasi ito military tactics. Parang pinakahirap talaga pa. Ganon yun yung nangyari. Ituloy. Pero may mga masa din kami na ipalo pag istorya. Ganon ang ginawa ko. Tinawagan ko yung mga masa namin nga aktivista. Nang puntahan mo to yung nakakita sa amin. Sabihan mo. Ganon. Para Gwardiya, follow up pa. Na wag mong babayaran namin ang araw niya. Ilang araw. Ganon. Wag lang siyang lumabas sa kanyang bahay. Talagang, Para hindi siya hindi makainom. Okay. Natututo ako sa iyo, Lucas. Sinamtahan. Agunar dyan, lalo yung masa, binayaran din namin ng araw niya para lang, para ma-secure niya yung nakakita sa amin. Sabi niya nga, nandito na, kausap ko na, gano'n, okay lang. Kakausapin ko. Para sigurado ko. Ulitin mo pa rin. Sigurado ko nga yung dinuro ko na masa, nandun. Kinausap ko, yun talaga yung nakakita sa amin. Kinalapan ko ng isa. Okay, walang problema kasi nandito si Kan, ganon. Walang problema. Pasalamat niya. Sabi niya na, wag na lang yung bayad kasi tutulong din ako. Ganon. Sila, wala kasi walang trabaho mo yan. May pamilya ka. Ano yung hanap buhay mo? Araw-araw. Kaya bigyan ka namin ng binigyan yun namin ng 2,000. Walang isang araw at isang gabi. Ganon. Ganon ang 2,000. Laki naman to. Diba? Sabi niya, 1,000 lang. Sige, gano'n na, 1,000 para sigurado na hindi siya Ganon, tinupad yung aming mag-usap. Ganon. Di punta na kami doon. Pag
dating doon sa Surigao, yung Saan kayo nagland? sa Pantalan ata, Pantalan. harapan ng Pantalan, ang nasira pa naman yung namin. Tapos yung Nasira ang bangka? bangka, Aray. tapos yung alon, magpapunta sa Pantalan. Utang inang sabi ko, kan, yung, sabi ko nga, anong Tagalog yung bugsay. Palayo mo, palayo. Gabi ba kayo? Hindi, naarawan. Madaling araw mga may umalis doon sa pag nakarating kami sa Surigao, bandang Surigao, araw na, mga bandang alas 7 na. Surigao City? Akala ko. Doon kami duman, harapan. Patungong, doon ata dadaan patungong Siargao. Ganun ba? Lumanong kayo? Kaya lang doon, hindi kami malapitan sa kasi yung alon kasi tungo sa di napadpad yung bangka. Doon. Kapag yun bilis yung mo. Okay, itong operation nyo na to Naku, putang ina pag mabisto kayo dyan. Mabisan. Kaya, binuntahan ko yung isang bangka. Sabi ko nga, huminto kayo doon sa isla. Hindi ko lang manong na isla yan. Pinuntahan ko, huminto sila. At saka yung sinakyan ko, bumalik kami. Pinuntahan ko yung nasira na Tinawag, may kami kasi, kayong may masa kami nga reconnaissance. At saka yung para may makatulong sa amin, tinawagan ko. Punta ko doon. Kasi mekaniko yan Inayos niya nga. Mandar na naman. Matagal yon. Tagal, parang mga malapit lang pa yung isang oras. Na may oras kami ng kasi sumakay ako ng bangka nga ng yan. Malakas din ng takbo. Ako, galing dito, mga 3 hours. Pag malakas. Pero sa atin, standard, posible mo ng mga times 3 natin, mga 9 hours. Tamang-tama, pag makarating na dito, taki kasi bandang alas 11 ng gabi. Takihin namin yung Ganon ang nangyari. Pasalamat ako na rescue namin yung Pagdating naman doon sa banda ng harapan na ng Dapa Port, kasi doon lumaan Hindi pwede pa magpalayo ka kasi yan Parang may oral babaw ata yung kasi yun lang daanan. Muntik pang mabangga yung isang sasakyan namin yung may sabi ng tingnan na bangga. Di kuminto yung sinakyan ng isa. Ay putang ina. Ako bilis-bilis lang kasi malapit ng oras. Bilis. Tuloy mi doon. Pagdating namin doon sa staging yung bye-bye sa yung yung bye-bye. May yun, beach. Di. May masa ata kami doon na sabi, tinawagan ko, puntahan mo yung duduungan namin. Gano'n na beach. Ipinuntahan ka, baka may mga tao. Pinuntahan na doon, walang tao. Doon kami doon. At sa doon, pagdating namin doon, baba lahat ng mga gamit, baba na naman. At saka nagbihis na ng mga uniform. Mga uniform sa PNP at saka nag-disguise din kayo? Nagbihis kayo ng PNP? Oo, nagbihis. Kasi doon, nandyan ang mga sasakyan yung mga 4 wheels, natyan namin. 4 wheels na... Van, may mga Pajero, mga 4 wheels. Okay Abang ata yan May mga kasamahan din kami detach doon na mga nakasibilyan mag-abang ng sasakyan. Ang tactics ng pag-abang, yung abang para ikot lang sa ganun, at sa mga beach, ganun. Pero may mga side arms yun.
Pagdating doon tayo. Sabi ng mga kasama namin, doon tayo dadaan. Pag nakapanasad pan, tutukan na ng baril. Pasok. Mga Dali mo na, detalye mo nga. Sakay. Wala sakay. Paano mo? Pagsakay nila, ikot sila, mga Kasi bandang. anong plano mo? Sakay, i-detalye. Ganyan pagdetalye mo nung... Yung sasakyan, sa pagkuha ng sasakyan. Hindi, yung Yun. nakasakay na kayo. Nakabihis na yung mga kasamahan. Siyempre, pag nakabihis, yung mga forma ng mga sasakyan, nakauna yung blocking. At saka kami yung dalawa, convoy. Yung anong tawag dyan? Attacking force? Attacking force. Nasa min. Dalawang sasakyan. At saka yung panghuli sa internal blocking din. Ano sabihin ng internal blocking? Nandiyan malapit lang yan din dito. Para lang kasi yung blocking nyo malayo, di ba? Yung internal blocking yung malapit lang sa inyo. Oo, malapit lang. Puro hindi mga internal blocking lang lahat 'yon. Yung nag-una may kasi yung nauna ang sektor niya yung galing ng port kasi minsan yung mga PNP nandun sa port magdala ng long arms at saka ganun. Kaya yung among internal nakakan ng sektor niya yung galing ng port. At saka yung isa naman dito sa highway yung patungong GL ganun. Galing Carmen, GL ganun. Ganun ang niya. Yung main body, yung attacking force para makapasok doon. Tagal kami yung sasakyan. Mga alas 9 ata. Nandun pa kami sa sasakyan. Hindi pa kami Alas 9. Alas 9 ng gabi. Hindi pa kami larga kasi yung sa GL kasi nahuli. Kaya hindi nang pwede nga mauna ma-alarman na yung GL. Kaya nintay namin yung taga GL. Mayroong manggagaling GL. Hindi. General Luna. Lahi. Iba yung mga atake ng GL. Front 19 yun. So, anong plano mo? Magsasabay yun? Sabayan. GL tsaka DAPA. Hindi man pwede nga mauna kami. Pag mauna kami, ma-alerto yung GL. Paano sila pag-atake nila? Kaya nantay namin. Alas 9. Alas 11 din sila nakakawan. Alas 12 rin kami nakago. Tagal nga kami. Kaya sa akin, baka may nakakita o baka may nakakuan. Nakabantay ka sa amin . Hirap na to. Dito tayo sa baybay magka-puto. Saan kayo tumambay? Doon lang sa beach. Baybay. Pero nasa loob kayo ng truck? Sa loob. Loob ng van? Oo. Pero madilim lang yung van. Hindi madilim yung beach. Walang ilaw. Ganun. Pero nandun kami sa loob ng van. Pero yung sinakyan namin na bangka, nandun nakaparada din sa baybay. Ganun. Nantay namin. Pag sabi ng overall CEO namin, yung kuma namin nga, kasi doon sa jail nakasama, sabi niya, go. Saka kami pumunta doon. Pagdating namin doon, yung sasakyan, nauna na yung mga kuha namin, sunod ni. Dito ata yun dito ang sasakyan, doon ang police station nila. Huminto kami sa harapan nila. Alas 12 to, alauna. Alas 12. Alas 12. Talagang yan. Ganon. Naglakad lang kami. Dala ko yung papel nga, parang search warrant. Naka-uniforme ka ng pulis? Naka-uniform ko. Official. Ng pulis, ha? Official. Lakad lang. Lima yung backup ko. 5. Ano, 5 ang? Yung backup ko sa naka-uniforme rin ng pulis? Naka-uniform din. 5. Yung iba naman, hindi pa bumaba. Nandun sa isang sasakyan. Pag makarating ni sa yung makuha na namin yung
pintuan ng kuan, saka sila bumaba at saka kuan. Kasi pag kuan ko doon, sinabihan ko yung kuan. Kasi yung pulis, nanood ng laban ni Pacquiao. Laban yun ni Pacquiao eh. Sabi ko, pagbaba nga namin, tumingin lang sila, ganun. Yung iba din doon, yung nakatingin. Yung nakita na nila na, ngaramado din kami. Parang wala lang sa kanila. Yung isa lang, pumunta ng pintuan. Saka nakaganon lang natingin. Di, palapit. Sabi ko nga, galing kami ng sa DJ region. May order kasi sa amin nga may search warrant kasi kuan nyo sa kuan eh. Kayo ang number 1 ng protector ng droga dito. Di, sabi niya ng isa, hindi naman sir. Kasi yung body ko, pag forma ng sa body ko 5, at saka na-declare na ko na NPA ito. Sabi ko, NPA ito. Di, tapa, lahat. Pasok. Dapa, wala man lang lumaban sa inyo? Wala. Walang nakalaban sa kanila. hindi nga nakagawan, takbo. May doon sa likuran, tumakbo. Yung kasamahan ko nandun na. Yung 60 namin doon sa harapan ng sa Lunita. Doon nakamuntar yung 60 doon sa itaas ng fire station. Yung police station ang katabi yun, fire station. Sa impormasyon namin, may dalawang naka M16 doon. Pagtingin siguro sa yung dalawa sa nag-inom kasi ng beer at yung sa pagtingin sa Lunita, ang dami ng mga NPA at saka may 60 machine gun doon nakatotok. Di yung kasamahan ko, sinabihan ko, puntahan nyo ang police station, fire station. Di, sinabihan ko doon na kausapin nyo lang. Doon na. Yung pinababa. Baba. Tinanong ng kasamahan ko, saan yung baril nyo? Sabi niya, andun sa itaas sir. Ibaba kami ulit, baba lahat sila. Yung dalawang M16 doon sa iba mo. Ang doon sa police station, hindi talaga nakagalaw. Lahat sila drop. Walang nagatakbo. Kung yan sila 7 ata yan sa loob. 7. Yung M16 niya, tinabunan natin ng kumot. Kasi nandun kami nakapasok na kami. Saan yung mga baril nyo? Yung unang kinuha namin kasi hindi namin nakita yung mga matataas na baril. Unang kinuha namin yung mga sidearms nila. So walang putok? Walang putok nga. Yung plano ata yun eh. Plano na walang putok. Kaya yun ang pinagawang ko. Kasi ako ang kuan yun. Pag ako ang magkamali doon kasi akong frontal, may posibilidad magkaputukan. Kaya kalmado lang ako na pumunta parating sa kanila, ganun. Sinabihan kong kasama ko, wag kayong kuan. Yung nakababa lang yung baril ng kuan natin, baril. Pero alerto lang. Sa akin nga naghawak ko ng papel dito, yung parang search warrant. Pero yung isang kamay ko, nakaganon lang sa kuan, baril ko. Para kuan. Ganon ang nangyari. Di, tapos yan. Search, clearing. Sabi nila nga, tinanong ko na yung mga pulis doon. Saan yung ibang kasamahan nyo? Pero alam na namin, kasi may dito namin doon. Nakatambay sa Lunita. Alam namin, ngayong iba, lumabas. Yung nag-escort ka ng mayor, dalawang M16 dala. May lumabas nga isa nga nakadala na kuan. Hindi pa kami nakarating yun kasi last hour yung dito namin doon. Ganon. Pero tinanong ko rin sila. Baka ganon ba na yan? Sabi niya.
Hindi, yung iba ng baril namin, yan, dinala ni Kuan kasi si Mayor doon sa Kuan, yung pista. Dalawang Kuan yan, M16. Dalawang kasamahan daw nila. Saan yung isa? Kuan yan, yung dispose kasi ko ng isang pulis, lumabas. Kuan, anong Kuan? Sinidlan ng baril. Sabi ko. Pero alam ko na sinunod ng kuan bag, yung matataas na bag. Sabi na, kuan lang, bag lang ata yun eh. Parang yung mga pulis doon parang magsalita ng totoo na kuan harapan ng NPA. Ganun ba? Oo nga. Sabi yun na hindi. Saan yung mga ibang baril? Wala na talaga kaming mga baril, sir. Kasi yung iba, ganun lang baril namin. Ilang baril talaga ang nandito sa inyo? 7 lang ata yung baril namin. Yung mga tataas. Mga sidearms nyo. Hindi. Tapos wala naman. Dapat lang nila. Search na. Wala talagang ibang kuan. Tatlo lang ata ang nakuha namin. Matataas. At saka 4 nga sidearms. Maya-maya sabi ng internal blocking, may paparating daw ng pulis. Di sabi ko, labas na yung kuan, yung nandun sa kuan. Back up doon sa internal blocking namin. Yung hippie talaga nakamotor pala. Kasi yung lookout namin doon kuan sa kuan hippie. Sabi ng internal lookout. Parating niya yung hippie ng kuan. Hippie ng pulis. Galing ng port. Nakamotor lang. So wala namang kuan. Pinara ng kasamahan namin. Sabi pa ng kuan. Hindi. Madilim kasi. Sabi ng hippie. Utangin na yung patay. Sino kayo? Sabi, hindi alam ng hippie. Yung police station na NPA na lang nakatira. Sabi, putangin na nyo. Sino kayo? Ba't nyo ako hinarang? Galit na galit ang hippie. Kinausap ng kuan. Kasi naka-uniform na yun. Lumabas yung kasama ko, yung PI namin. Kinausap. Relax lang sir, relax. Huwag kang masyadong kuan dyan. Mga NPA kami. Anong NPA? Wala naman NPA dito. Tinagalitan mo yung kuan. Doon siya kung totoo ng baril dito sa kuan, giliran. Ayaw mo, maniwalab. Hindi, kinuha ng kasamahan ko yung sidearms niya. Dinala doon sa police station. Pagtingin niya, wala puro yung nakahaldapat na yung mga tao niya. Kaya kinakausap ko yung hippie. Sabi ko, saan yung ibang kasamahan niyo? Ay, wala na dito, sir. Ito na lang mga kasamahan dito. Yung kasamahan niya, ganun. Sabi, di. Sabi ko nga, saan yung ibang baril niyo? Sabi, yung baril namin, naka-kon yan sa iba. Kay Mero to, nandun. Ganon sabi niya. Ganon. May armory yata kayo dito eh. Ba't tayo nyo wala kaming armory sir. Ni-search na ata ninyo ng lahat-lahat. Walang kuan eh. Wala. Sabi ng kuan namin, overall command. Sabi na, kuha na lang kanang kay patapos na rin ang sa kuan GL. Ang plano yun, yung patrol base doon, atakihin namin. Hindi yung GL, hindi MPS yung hindi police station ang atakihin. 2, 3 ata. Kasi may pindown din kami doon sa kuan, yung pindown namin sa patrol base. Magre-reinforce kami doon. Sabi ko sa kuan namin, nakapos tayo sa oras. Hindi natin nasunod yung kuan natin.
oras nga atakihin natin ng alas 10 ng gabi. Kasi anong oras na, no? Mga Oo, una na, alas 2 na. Di, yung pag-withdraw, hindi namin na, ang layo yung withdraw eh. Galing ng Dapa to, yung Hayang Gabon, Claver. Ayun na yung ano nyo, Hayang Gabon na yung ano nyo. Panataw Claver, yung withdraw namin. Di sabi ko nga, hindi na natin makaya yan. Kaya mapitsido tayo sa pag-withdraw natin. Di sabi niya, sige. Maunan lang kayo kasi ang layo namin sa kanila, GL sila, malapit lang. Ang kami sa Dapa, di namin. Di sabi ko sa yung mga pulis, huwag kayong maingay na pinasok yung police station niya. Pero yung tower ng Smart at saka Globe, sinira na yon. Sinira nyo? May kasamahan din kami nakaditin doon nga sisirain para yung komunikasyon masisira. Sabi nga, ganun. Di, wala naman silang wala nang prisuhan. Tangin na saan natin ito ilagay. Pag lumabas to, sigurado. Di, wala. Yung lang namin pinusasan yung inhipi nila. Sasa namin. Dami kasi nila eh. 8 na ata sila. So pinusasan nyo lahat? Hindi na wala namang may pusas. Kunti lang pusas. Yung hipi lang pinusasan namin. Di, labas kami. Okay, may pagkatapos sa trabaho, labas. Balik din kami doon sa namin. Gaano kabilis yun? Na-execute nyo? Madali lang yung pag-approach namin. Wala lang 1 minutes. Control agad. Bilis kasi namin. Mga 1 minutes. Yung namin sa pinto, galing dyan, wala lang 1 minutes. Control na. Kasi hindi lumaban yung mga pulis eh. Ganun ang nangyari. Mga 1 oras, doon pa kami sa loob ng kasi marami pang pupuntahan, sabi ng pupuntahan yung munisipyo. Paano pupuntahan? Ang laki na yung munisipyo, wala kaming datos nga saan yun nilagay. Ganun. Sinabi ko, hindi namin yan kasi paano mag-ano kami doon? Ang laki yung munisipyo. Ganun ang sabi ko. Kasi yan. Hanggang mga 1 oras kami doon. Pero yung kalmang cool ka na ganyan ka rin doon? O medyo kabado ka rin? Hindi naman ako kasi pag actual talaga, parang aggressive ako. Aggressive ka pag actual. Pag ganito? Pero sa ganun pag kalmado lang ako. Yung kasi ganito, ito yung normal mo. Pero pag actual, aggressive ka talaga? Aggressive talaga ako. Kasi yung inisip ko nga walang mangyari sa kasamahan ko. Pag kabado ako, posible may mangyari kasi problema sa operasyon. Parang hindi ka approach ka o hindi, ganun. Ako hindi. Pag anong plano, talaga yan. Pero yung paparating pa lang, parang nakabahan ako. Yung sinabi ko kanina, mawid ng lagat, ang layo, ganun, yung sasakyan. Parang ako, din. Anong mangyari ito? Pero nandun na. Hindi na pag nandyan na. Ganun na, nakapokus ka na. Focus na talaga. Kasi nandun yan eh. Ganun ang sabi ng withdraw na, withdraw na. Pagbalik, sige, hanggang ano tayo? Hanggang, saan kayo bumalik ba? Iniisip ko naman, yung doon nga namin doon. Tapos may parang subas ko yung pressure. Na-trap kami sa isang isla. Dahil? Kasi namin, nagdiskarga kami ng mga gamit. Kasi dinala namin yung mga na lang ng mga uniform, mga daming mga Diniskargahan namin. Hinulog namin sa dagat.
Kasi mabigat na yun, mahina na yung pamut namin. Ang daming mga kasamahan. Ganun. Yung kinurna pa namin yung isa kasi bagal. Dahil hindi. Yun, doon ko nakakuha na kabapot na yung pag-aakuan natin. Di, sabi ng gawan, bilis-bilis lang. Paano mga mabilis nitong ang hina na yung sasakyan namin yung loaded. Ilan na dala yung armas? 5? Galing din Tatlo lang. Tatlo lang. Oh, ang nakadami doon, mga uniform, dinala namin lahat. Mga bago at sa mga daan, yung mga kagamitan, mga radyo, daming mga kagamitan ng mga kuan. Dinala namin. Hindi. Hinulog na naman namin sa dagat yung mga uniform. Para mas mabilis yung tumakbo yung isang bangka. Snack niya ng mga gamit. Hindi, doon namin. Kuha na yung parang kuha na mga bandang alas 6, hindi pa kami mga alas 7. Hindi Alas 7 ng umaga? Umaga. Hindi pa kami bye-bye. Ano na itong nangyari? Di, sabi ni Kuan, may mga Kuan, ganun, 30 IB daw. Naabang sa inyo na? Alerto. Hindi nakaabang sa kung saan. Pero ready to, na. Nakasakay na ko noon ng ganun, mga Kuan dito, nung Kuan pa nila. Kasi may lookout namin doon ng labasan ini. Labasan dito. Lookout. Paparating niya yung mga Kuan, dalawang sasakyan na Kuan, 6x. Hindi pa doon. Mabuti nga yung 30 IB para may huminto. Sandali, huminto. Yung namang Kuan, sabi na po, Kuan, may isang sasakyan. Purwa data yun. Puno ng Kuan, yung RMG. Patay ni Ron. Di, sabi ko pag Kuan, di. Sabi ng kuma namin, hinto muna kayo. Ay, hindi pwede. Putangin na. Hindi. Yung mga bangka kasi doon sa baybay, parang kuha na. Speedboat. Oo. Dami kasi namin, kasi taga 19, doon lang nakakuha. Hindi pwede. Okay, baba. Hindi pa nakadoong sa kuha itong taga dito pa, baba na lahat. Baba na lahat. Binababa ko. Dala lahat mga gamit ni Kuan. Dahil hindi pa kami nakakakuha. Yung advance na taga sa 19, nagkaputukan na sa RMG. Doon sa Kuan, harapan. Paano nila nalaman nila kung saan kayo, naabangan kayo? Hindi alam nila kung saan kami dodoong. Pero nadaanan kami. Ang sabi ng impormasyon namin, sinabihan daw ko ng 30 IB yung mga RMG. Huwag kayong padalos-dalos doon kasi paparating yung mga NPA. Pero hindi pa natin alam kung saan tumuong. Pero mayroon na silang mga kuwan nga doon posible ng mga baryo. Panataw, Wangki, ganun. Nas Panataw din kami nagawa eh. Yung hindi nakinig yung RMG. Kasi doon sa harapan talaga. Para may namatay ata yung CEO nila. Ang RMG. Kayo hindi. Hindi kayo napalaban na. Hindi na kayo napalaban. Napalaban din kami kasi yung iba nakakuha na sa karsada. Nandun na sa bundok. Sa bundok. Oo. Ang dami kasi namin. Ang kami nandun sa baybay. Lagi na putukan. Di sabi ko, CEO kasi ako eh. Di sabi ko sa mga squad leader, anong ganyan? Sabi na nandun ang kalaban sa gitna ng kalsada. Ba't hindi nyo ganon? Putukan. Di sabi niya, di tumakbo yung Juan. Yung kalaban. Di. Kasi tumakbo, sabi ko na. Doon sa kaliwa, sa kanan, anong Juan dyan? Dito pwede lang dadaan. Doon. Maya-maya, paparating yung Juan. MG at saka Huwi. Dalawang MG at dalawang MG at saka dalawang Huwi. Ano yun araw na yun. Masingka doon yung sa baybay. Mabuti nga yung binasinga yung pambot.
yung bangka. Hindi natamaan. Mm. Dito sa baybay, hindi kami nakita kasi maraming mga damo yung baybay. Mm. Hindi kami nakita ng MG at saka uwi. Yung mga kasamahan ko sa nasa terrain, yun na naman ang pinipti ng mga MG. Di wala na kaming sa itaas. Sabi ko na yung 30 IB paparating na. Kaya nagkaputukan na dalawang sasakyan ng Di sabi ko, yung isang squad lang para may makasecure sa amin. Ang dami pa namin. Sabi ko, mag-blocking din sa pasada. Blocking. Hayaan yung RMG at ako ka ng yung uwi at saka MG. Takot na yung mga kasama ko eh. Ganun ba? Ikwento mo rin yung ganun ba na? Takot na parang hindi na mapakali. sabi ng squad leader ko na bilis-bilis lang kayo, bilis-bilis, nandito na kami sa may isa ka team kami, pinaakyat namin doon. Yung 30 IB doon talaga sa terrain. Terrain na yun. Nagkaputo ka noon. Nandito kami sa baba. Bilis ang bilis. Bilis na. Para pag doon magkaputukan tayo, patas tayo. Kasi terrain yan eh. Pag dito sa baybay, kalsada, wala tayong laban. Hindi sabi ko, bilis tam. Pagdating namin doon sa parang yung hindi nakakyat yung 30 IB. Dami na namin doon. Maya umabot yung ubitin Bronco. Yun na. Utang na yun. Isa kami. Nagkahiwala yung mga kasamahan ko. Sabi ko, regroup. Wala dito yung iba. Hanapin nyo. Ang tagal naman. Sige. Sabi ko na, Vance, dalawa ng tatlong platon na kami doon. Nagkasama. Pero hindi buo. Yung isang platon sa may lang ata natira. Parang 12. Ang sa amin, kumplito kami. Hindi, may isang squad namin na kasi yung advance namin. Kay naiwan? Hindi. Hindi. Yung pagdating sa natakot kasi sa kita lang ata yung mabitin Bronco. Di natakot yung lakib. Nawakan ng bomba ng Bronco. Di akala niya di takbo. Di kami na lang natira doon. Pag sabi ko, Bante, doon. Sila, doon sa terrain. Ibang terrain. Sabi ko, Bante. Pag dating namin doon sa unahan, may terrain doon kami nag-regroup lahat. I-regroup. Sabi ko sa platoon ko mga squad leader, tinawag ko yung mga squad leader, i-regroup yung kasamahan. Sabi na, kumpleto na. Sabi na, kumpleto. Yung CO namin, yung mga CO, na nagkausap ni, sabi ganun ang direksyon natin. Sabi ko, may yung taga 16A kasi sila ang kabisado sa area. Di sila ang nauna. Utang na pagdating doon sa itaas. Yung MG ng racket ata yan eh. Di umalis yung isang squad ng 16A. Di ang kami sa amin, hindi kami kabisado sa area. Di sabay-sabay lang tayo. Maya umabot yung tropa. Nagkaputukan na naman. At sinundan-sundan talaga kayo? Sinundan talaga. Kasi hirap kasi sa akin, siyempre,
para masiguro ang secure sa mga kon. Pinaatras ko lahat. May isa kasi na kasama namin na bae nga, naiwan. Kasi nagkaputukan na parang napakal niya na saan siya kuhan. Di, kuha ko. Sabi ko, bilis. Di ako na lang ang natira. Nakita kong kalaban. Pag ganon na pag sabay siya putok. Doon sa baril ko na tamaan. Kaya dito ang splinter sa leg ko. Ganon? Maraming splinter dito. Dito sa dibdib ko. Ganon. Di, sabi ko nga, tangina, bilis. Saan yung, kasi yung, iniwanan ko ng squad leader ko. Yung quad. Kasi, kanya pa naman yung kasamahan, yung bae. Medical yun namin. Sa overall ng medical, iniwan. Siyempre sa akin, si CO, para makasiguro yung kung walang maiwan. Di, sabi ng PI namin yung kung overall. Anong nangyari sa'yo? O sabi ko, okay lang. Yung kalaban nandun sa dito lang, mga 30 meters. Daming buto. Nakaganon dito di hirap. Tapos sabi ko, wag lang tatayo, walang tatayo. Dihado kayo? Dihado. Hindi nyo pa alam ang lugar? Yung mga tama ng kasamahan ko dito sa paa. Tsaka may natabaan dito. Ako nga dito, splinter. Sabi ko nga, ang sabi kasi sa advance namin, may kalaban doon. Ako, sinabihan ko yung overall CEO namin, wala namang kalaban yan. Kasi yung overall namin hindi kasi besado. Pero, yan sa region, kasama yung namin, CEO sa region. Sabi ko nga, paano may kalaban yan? Yun, tumagpak yung mga into 3. Paano yan? Wala nang kalaban dyan. Kasi yung kalaban natin, nandito sa atin. Di, sabi ko, abantigan, dami na namin na dihado yung withdrawal. Kasi, yan tirin, ganun. Dito ang kalaban namin. So nabuntutan kayo? Nabuntutan nga eh. Hindi, pero wala kayong cover habang paakyat? Wala yung mga maliliit lang na mga, ganun, mga laki. Ngayon lang ako yung niyog naman na maliit pa. Oo. Ngayon lang ako makarinig na. Putol-putol nga yung mga, mo. Kaya yung mga tama kasama dito pa. Ganun. Sabi ko, bilis lang. Pag makarating ta doon, walang problema. Pag nagbuntot sa atin, din. Sabi ko ng yung PI ko, forward na yung mga kasamahan. Kasi ayaw pumurward doon sa teren eh. Kasi sabi na may kalaban. Paano may kalaban yung mga lancer na doon sa advance? Abanti. Natakot kasi yung advance. Putangin na. Yung advance mo? Hindi siya iba sa yung yung sa 16 silang advance kasi silang kabisado. Sila pang humiwalay sa amin. Hindi naman kabisadong yung area. Pero ngayon lang ako makarinig yung paakyat kayo tapos nasa likod nyo yung mahirap talaga yon, di ba? Hindi kayo yung natamaan namin, may nahuling 2 kasi hindi na nakalakad. Tapos yung nadala namin 5 ata yan. Na-wounded nyo? Wounded. Na hiwalay kasi yung iba. Yung isang squad, may dala sila wounded nga isa. Hiwalay. Doon. Kasi hindi na sila makakuha dito ng firing. Doon sila sa tagiliran. Ang kami di paakyat ni. Ganon ang nangyari sa amin. Hirap na danan ko. Pero pag yung sa actual nga mawala yung kabako. Ganon ba? Ganon talaga. Pag actual na mawala yung kabako. Pero sa wala, hindi pa nangyari,
Ganun. Ano, Leader ka eh. Ganyan naman ang leader eh. Pero Pag- hindi na ako pamalay sa mga kasama ko nga parang may kaba kung ano. Pero sa actual, sigurado sila nga ganong ano ba ang kampanay ano sila sa akin kasi makiharap-harapan talaga ko. Ganun ba? Ganon talaga yung pag-actual na. Pero palagi kong iniisip na masiguro yung kasamaan ko. Bahala lang sa akin. Kaya, siyempre, ako ang kuwan eh. Paano yung kasamahan ko pag ako ang matras? Siyempre, mas maraming masugatan sa amin. O mas maraming matay sa amin. Grabe yung... Kasi yung lahat, parang kaba nga yung CEO namin, lalo na sila. Ganon. Nangyari sa sila. Hanggang, doon, bakit namin? Ganon ang Pedro. Pagdating doon, pahirap pa naman, pagka umagahan. Doon. Nabangga namin yung kuhan. Imbis may wounded kami nadala, yung isa, nadala may tama dito sa kuhan paa. Nabangga namin yung anong tawag yung kuhan, yung bubuyog. Ang dami. Bakit ba lahat ng ganito? Yung yung wounded namin, nahiwalay. Dahil sa bubuyog? Oh, yung dami. Di windroom. Walang kalaban-laban natin. Nahiwalay yung kuhan. Saan pumunta? Doon sa baba. Doon sa masa. Sabi na kan, ang dami naman nga kuhan, tropa. Sabi ng masa kaniya. Dalhin siya ng hospital. Kasi yung kuhan niya, tama. Ang daming dugo. Di na lang sa klaver. Sinurinder ni Mayor. Kuhan kasi, tama kasi. Para mapagamot. Ang kami, naiwan namin yung ganon ang nangyari yung namin sa Dapa. hirap talaga. Hindi, pero ibang klase yun. Kumbaga, iba yung TO na nandito ka lang sa mainland, iba yung sa kuan kasi yung pag-atras yung problema mo dyan. Pag-atras, walang problema ng yung actual doon. Ang problema, patungo at saka paatras. Ang problema. Ganon ang nangyari sa amin. Pagdating naman yun, simple lang. Parang walang nangyari. Naubira namin yung municipal station. Doon ang pag-withdraw. Doon kami nangyari. Yung baril namin nakuha, isa lang ang nadala namin. Naiwan Lugi pa kami. Kasi naiwanan pa kami ng 2 baril sa kasamahan namin. Pero pag ganon, di ba tactical offensive yun? Di ba meron talagang objective yan na may ipakita kayo na ano kayo, di ba? Paano nyo inano yun? Na victory yun sa inyo? Tagumpay? Tagumpay talaga ang gawin. Kasi sabi ng Nika Oris, kahit may nahuli tayo ng mga kasamahan, ganun, kahit may mga wounded tayo, kahit na may mga baril tayo na naiwan, ganun, victory pa rin tayo sa political issues. Ganun, political impact. Kasi, para mapakita sa publiko, sabi niya, na mayroon tayong political power, hindi gayang sinasabi ng mga nandyan sa gobyerno nga wala yung mga NP, walang magawa yan, ganun. Ganon ang sinabi ni Kwan. Yung talaga nga mga punto na tinanim ko sa isip ko. Ganon. Para ay ma-demoralize. Ganon ba? Ganon talaga. Sabi mo, umani. Ang laki international issue yun. Oo nga. Pagrinig ko sa balita, ganon. Kahit may na-kuan min ng mga kuan, hindi matumbasan yung political impact. Ganon ang nasit sa isip ko. Palaging ganon kayo? Ganon talaga. Yun ang
matinding pag-lead ni Kalukas sa pag-raid ng Dapa Municipal Police Station.